Sabi po ng Diyos kay Prophet Jonah, balaan niyo ang Nineveh, sapagkat gugunawin ko ang Nineveh. Ang ginawa po ni Prophet Jonah, pumunta sila sa Tarsis. Hindi niya pinuntahan ang Nineveh. Gumawa ang Diyos ng pamaraan. Binalik si Jonah sa Nineveh sa pamamagitan ng isang malaking isda. At ibinahagi niya po sa Nineveh ang mangyayari po sa kanilang lugar. Nagugunawin ng Diyos ang Nineveh. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, sabi nga niya sa kanyang salita, hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang tao ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang Nineveh, kapatid, nakinig sila sa babala ni Prophet Jonah. Nagpasya ang Diyos na hindi ginunaw ang Nineveh. At ang Nineveh po, kapatid, sila po ay nagsisi, nag-ayuno, nanumbalik sa Diyos. At dahil doon, ang Nineveh, kapatid, ay naligtas. Ganun po ang Diyos na mapagmahal sa inyong lugar sa Surigao City. Ayaw niya na mapahamak ang inyong lugar. Kung tayo lang po ay tumalikod at manumbalik sa Panginoon, talikuran natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang tunay na Diyos na si Jesus Christ, ang Diyos ng Israel. Kapatid, sa panahon ng Sodom and Gomorrah, inutusan si Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kung meron akong nakitang 50, 20, kahit 5 na matuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kapatid, sa kabila ng lahat ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, nagmakaawa si Abraham na hindi sana Panginoon, ngunit nakita ng Diyos sa Sodom and Gomorrah na walang pagsisisi. Alam niyo po, ang ginawa sa panahon ng Sodom and Gomorrah, ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, ang Sodom and Gomorrah binura ng Diyos sa mapa. Kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Bago pa ang matinding sakuna, magpapadala na siya ng mga propeta. Magsasalita sa inyong lugar. At kung ayaw ninyong marinig, kapatid, yan po ang tinatawag na hatol ng Diyos. Kasi sabi po ng kanyang salita po, sino man ang hindi tatanggap ng iyong salita, ipapag ninyo ang inyong mga paa sa kanilang lugar. At sa araw ng paghatol ng Diyos, mas masahol pa ang gagawin ng Diyos kaysa Sodom and Gomorrah. Kapatid, ang salita po ng Diyos ay may kakayahang maligtas ka. Kaya ang tawag ng Biblia, kapatid, ay magandang balita. Kapatid, nais ng Diyos na maligtas ka. Sa panahon ni Noe, kapatid, ang mga tao nagsisipakainan, nagsisipangasawa. May nagsalita sa mga lansangan si Prophet Noah. Ngunit tinawanan lang ni Noah, si Noah ng mga tao. Sinabi ng mga tao kay Noah, nasiraan ka na ng ulo, Noah. Bakit ka gumawa ng arka sa tuktok ng bundok? Kapatid, inutusan pala siya ng Diyos na sabihin mo sa lugar, sa panahon ni Noe, nagkukunawin ng Diyos ang bansa nila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginunaw nga ng Diyos, kapatid. Bago pa ang matinding sakuna, nagbabala na si Prophet Noah sa kanilang lugar. Nais ng Diyos din na kayo ay balaan dito sa inyong lugar sapagkat mahal kayo ng Panginoon. At ayaw ng Diyos na mapahamak po tayong lahat. Ulitin ko po sa kanyang salita. 2 Peter chapter 2, chapter 3, verse 8.
ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ibig sabihin po, tuloy siyang nagpapaalala sa atin bago pa ang sakuna mangyari. Sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan, sa halip nagbibigay siya ng huling pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid, sa Surigao City, salamat po sa inyong pagtanggap ng salita ni Lord. At naway tinanggap po ninyo ng buong puso ang kanyang salita sapagkat minamahal po kayo ng Panginoon. Ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Biyaya ng Diyos po, halos na po lahat ng bayan ay napuntahan ko po upang balaan dahil ang Diyos natin ay malapit ng darating. At sabi niya sa kanyang salita, bago pa babalik siya, ay magkakaroon ng matinding lindol. At bago yan mangyari, i-rescue tayo ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, kundi maligtas tayo. Alam niyo mga kapatid, minsan pinapadama niya ang mga sakuna, mga bagyo, mga lindol, sapagkat pinapakita niya sa atin na may Diyos, may makapangyarihan, mayroong isang lumikha sa langit at sa lupa, at walang ibang Diyos na dapat sampun maliban lamang sa kanyang pinakamamahal na anak na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Kapatid, minamahal tayo ng Panginoon. Mindanao, Surigao City, nais ni Lord na maligtas ka. Itong prayer, kapatid, na gusto kong ibahagi sa inyo, kung sundan niyo lang din po ito, ay maligtas ka. Ipapangako po sa inyo na kung susundin ito, ang salitang ito at manalangin tayo, kahit isa lang, kahit dalawa lang na nakikinig ngayon, ang Diyos ay magpapasya sa inyo na kayo ay maligtas, lalo na sa inyong bayan. Sige, manalangin po tayo. Sabihin niyo lang po, Panginoon Jesus Christ, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, lalo na po sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Lord, gusto ko pong makilala po kayo sa pamamagitan ng iyong aklat, salita. Nais ko pong makilala po kayo, Lord. Magpakilala ka sa akin sa panaginip o mangusap ka sa iyong salita. Lord Jesus Christ, tinatanggap kita sa aking puso at inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw na buhay muli. Panginoon, sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Magandang hapon po sa Surigao City. Salamat po sa inyong pagtanggap ng salita ng Diyos. Kakarating ko lang po sa Surigao Port at nais ni Lord na ibahagi ang salita ng Diyos dito sa Mindanao sapagkat magkakaroon na malakas na lindol. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. Ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Hanggang sa muli natin pagkikita. Glory to God. Amen.